purihin ka, Panginoon. At tayo po ay minsan pa na manalangin at mayroon po ditong prayer request kay Sister Tin na yung kanyang papa, si Pai Melchor, ay nasa BMC ngayon. So, naka-admit for operation. Marahil ito yung nakaraan na yung prostate, kung hindi ako nagkakamali. So, isama po natin sa dalangin sa oras na ito. At tayo po ay umuko at manalangin pa, mga mahal na kapatid. Purihin ka, aming Diyos, aming ka pong tinataas sa aming kalagitnaan, sapagkat kinikilala ka namin bilang ikaw ang mayroong, ikaw ang may bigay ng buhay na ito, Panginoon, may bigay ng hininga na ito. Dahil kung hindi ikaw ang nagbibigay ng hininga sa amin, Panginoon, tunay na wala na kami dito sa ibabaw ng lupa. Pero dahilan, Panginoon, sa layunin mo sa amin, it's bring back to you all the glory, Lord. Ito ay patuloy mo pa na sinusupply at sinusustain ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming malinaw na kaisipan, pagkaunawa sa iyong kalooban at pagkakilala sa iyo upang kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya tunay nga, Panginoon, sabi nga ng iyong salita na ang tao ay parang isang bula, Panginoon. Sabi ni Santiago na nagkakamali or ni Pedro, Lord, na tila baga sumisingaw lang, ngayon meron, bukas wala. Kaya Lord, ang iyong lingkod na si Solomon ay nangusap na mayroong katungkulan ang tao dito sa ibabaw ng lupa. Ang matakot sa iyo at ikaw ay paglingkuran, Panginoon. Kaya tunay nga, Panginoon, sabi mo pa nga sa pamamagitan ni Apostol Pablo, na kung ang isang tao ay tumalikod sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay hindi mo kalulugdan ang kanilang kaluluwa. Kaya Lord, ganito na lamang po ang aming pagsisikap, manatili, pero hindi kami ito saga ng aming sarili, Panginoon, kundi ikaw ito na humahawak sa bawat isa amin. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami minsan pa sa umagang ito, sa kalakasan, sa buhay, sa malinaw na pag-iisip para ikaw ay aming paglingkuran. Kaya Lord, salamat po sa pribilehiyo na muli na ibinigay mo sa amin sa tanghaling ito, na nagawa po namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At meron ka pa, Panginoon, na naisipagawa sa amin sa oras na ito. Kung kami man, alam lang sa amin ay makikinig, Lord, ay ibaling namin ang aming atensyon, ang aming focus sa pakikinig ng iyong mga salita. At kung ang iyong mga lingkod, Panginoon, gagamitin mo sa pagtuturo at pangangaral ng iyong salita, Lord, gamitin mo lamang po. At ikaw po nawa ang mahayag sa aming kalagitnaan. Marahil mayroong kahinaan ng tao, Panginoon, pero kaya mo ito, Panginoon, na gamitin o kaya bigyan ng kalakasan ng kahinaan na ito, ma-overcome, Panginoon, para higit pa na maglingkod sa iyo. Kaya Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo din naman po, hallelujah, ang gawain doon sa bulan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay nasa lahat ng dako, lalong-lalo na sa kanila na tumatawag sa iyo. At nandito kami sa umagang ito, Panginoon, umaasa sa iyo, Panginoon, na ikaw ang magpapala sa bawat isa amin. At amin din pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, si Pai Melchor, na mayroong nakatakdang operasyon. Sa araw na ito, Lord, ikaw po nawa ang siyang magbigay ng malinaw na kaisipan o kaya ng precision, Panginoon, sa pamamagitan ng mga doktor. Sabi mo pa nga ng prophet sa uling mga araw na ito is God healed by medicine, God heals by doctor, by surgery. Lord, gamitin mo nawa ang mga doktor na ito para bigyan ng kaginhawaan ni Pai Melchor. At kung mayroon ka pa, Panginoon, na layunin sa kanyang buhay, Lord, tawagin mo nawa siya. Marahil ang iyong pagtawag ay before the foundation of the world. Pero kung ito ang layunin mo sa kanyang buhay, mangyari po nawa, Panginoon, sa buhay ni Pai Melchor, sa tatay ng aming kapatid, Sister Tin. At gayon man, Panginoon, sa mga kapatid na nandito, o kaya mga kapatid na nasa live streaming, especially mga taga-Ocampo, Lord, na nagpaabot na hindi sila makakadalo sa araw na ito sapagkat walang sasakyan. Hindi ko man alam, Panginoon, kung ano ang dahilan, bakit yung sakyan ay hindi available. Pero nawa, Panginoon, ang kanilang atensyon, ang kanilang pakikinig sa iyong salita, sa gawain sa araw na ito, sa pamamagitan ng live streaming, ay magamit ang technology sa uling mga araw na ito, Panginoon, para higit pa na hubugin, palaguin, patibayin ang iyong mga anak, kagaya ng binasa kanina, Panginoon, to strengthen us, Panginoon, and to perfect us, Panginoon, ayon sa stature of a perfect man ay tinalaga mo sa bawat isa amin. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang mga oras na lilipas, ikaw lamang po ang aming pinapupurihan, ikaw lamang po ang aming tinataas sa aming kalagitnaan.
bring back to you all the glory and honor and praise. And we ask all these things in your mighty name, our Lord Jesus Christ. And we say amen. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. At bago po magsupo ang bawat isa ay nais ko pong basahin sa Romans chapter 3 from verse 21 to 31. At sabi rito sa Romans chapter 3 verse 21 to 31, sabi rito, but now the righteousness of God without the law is manifested. So yung katuwiran daw ng Diyos ay nagmanifest, mga mahal na kapatid, hindi sa dahilan na mayroong kautusan, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, and being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. To declare, I say, at this time, His righteousness, that might be just and the justifier of him which believe in Jesus. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Or of works? Nay, but by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is he the God of the Jews only? Is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Seeing it is one God, mayroong isang Diyos, which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yeah, we establish the law. Can we say amen to the word of God? Amen. At malaya po kayong makakaupo sa umagang ito. So, salamat sa Panginoon. At sa umagang ito, mga mahal na kapatid, pwede ba nating palakpakan muna ating Panginoon? Hallelujah. Salamat sa Kanya. At mayroon po muli tayong mga bisita ngayon. So, napakinggan ko kanina si Brother Roberto Fabricante. Tatay mo, Brad? No? At yung dalawa nating palaging bisita. So, isang buwan na kayong ma-attend, no, Brad? At nandito rin po si Sister Billie Jane at ang kanyang asawa, ang pangalan? Adrian. Okay. So, kapatid yan, no, kaklase ko dati. Si Angelica. So, God bless you. At meron pa ba? Kung wala na po ay tungo po tayo, mga mahal na kapatid, sa mga salita ng Diyos. At tunay na kanina ay abang nandyan din ako sa likod ay medyo nabibigla din ako kay Brother Wilson kasi first time nga na magsaway yung ating kapatid na talagang seryoso. Medyo napangiti ako ng kaunti pero sabi ko seryoso ang ating kapatid. At tunay nga mga mahal na kapatid na ang salita ng Diyos ay minsan masakit ito pero kailangan nating tanggapin sapagkat ito yung paraan ng Diyos para tayo ay ituwid, para tayo ay makalakad ng naayon sa kanyang kalooban. So hindi ko nababanggitin yung ilang mga binahagi ni Brother Wilson pero alam ko mayroon itong pagsaway sa atin, hindi lang sa inyo, sa lahat sa atin mga mahal na kapatid sapagkat minsan talaga nagkukulang tayo, nakakalimot pero salamat sa Panginoon na nagpo-provide ng biyaya niya sa bawat isa sa atin. Dahil kung hindi siya magpo-provide ng biyaya, wala tayong pang Shopee. Di ba? Wala tayong pang pledge. Pero salamat, dahil kung meron kayong pang Shopee, so meron po kayong pang pledge, sabi ng ating kapatid. So sadya nga lamang siguro, marahil nakakalimutan natin, kaya nagpapaalala ang Panginoon sa atin. So sa araw na ito, mga mahal na kapatid, so yung ating po mga kapatid, sila Brother Ryan, Brother Gideon, gaya ng nabanggit kanina, ay nasa Bulan, Sorsogon. So kung uuwi po sila mamaya,
Sama po natin ulit sa panalangin at sila ay ingatan ng Diyos. Salamat, Ma'am Edison. Okay, ang ating pong paksa sa araw na ito, ating pong title ay Justification, and meron po yung subtitle na Righteousness of God Through Faith. So malimit po nating mapakinggan ang justification, pero bigla akong dinako ng ating Panginoon sa salitang ito na ano ba yung justification? Kasi ito po ay mayroong kinalaman sa ating buhay paglilingkod na kung maalala natin na ang prophet sa huling mga araw na ito, which is si Brother Branham, ay mayroong pinahayag na the 3 steps of grace. Amen. Alam po ba natin to? 3 baitang ng biyaya ng Diyos, which is justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. So 3 bagay, mga mahal na kapatid, na proseso na pagdadaanan ng isang mananampalataya. At malimit nating mapakinggan yung sanctification and baptism of the Holy Spirit. At nandito, mga mahal na kapatid, yung justification ay tila baga, which is, sabi nga natin, ay ito ay pinaka maiksing part kung paano yung sanctification ay napakahaba. Diba? Nakita natin na yung pagtawid ng bayan ng Israel from Egypt, mga mahal na kapatid, sila ay mula sa Ehipto, ay tumawid sila sa Red Sea, kung di ako nagkakamali. At yun po yung tinitingnan ng prophet na ito ay justification, mga mahal na kapatid, napakaiksi lamang. Pero tunay nga ba na naintindihan na natin ito, sa mga nakakaunawa na nito ay salamat sa Panginoon. Pero sa mga baguhan po ay nawa makatulong po ang bahaging ito na marahil nga minsan sa mga matagal na rin ay siguro nakakalimutan na natin ito. So ito ay palalawakin lang natin ng bahagya. Dahil alam ko, napakalawak po ng salita ng Diyos. So yung justification po kasi tinitingnan ko po, mga mahal na kapatid, na ito yung isa sa pundasyon sa 3, mga mahal na kapatid, sapagkat ito yung pinakapangunahin. Hindi ka lubusang makakalakad sa sanctification, kagaya ng bahay ni Israel, although nakatawid na sila sa Red Sea, pero pagdating nila sa wilderness, pagdating nila sa sanctification, pagpapakabanal, ay marami po yung nabuwal. Sapagkat, kung titingnan natin, baka mayroong naging problema sa justification period, sa process ng justification. So ano po ba yung kinakailangan na gawin ng mga Israelita sa panahon na sila ay umalis sa Ehipto? Kung inyong makita sa movie, mga mahal na kapatid, napakahirap kumbinsihin ng bayan ni Israel. Dahilan ilang panahon sila na naalipin, na wala na sa kanilang kaisipan, na mindset na sila ay alipin. At yun ay kinakailangang i-break ni Moses sa pamamagitan ng Diyos. At kung hindi yun mabibreak, although makatawid sila sa Red Sea, yun na nga po, dala-dala pa rin nila yung kaisipan na yun at mahihirapan silang makapagpatuloy kung hindi nila naunawaan bakit sila tumawid sa Red Sea. Diba? So, marahil tinitingnan natin na tayo ay nasa sanctification process na. Pero marami na po ba kaya ang nakaunawa na tayo ay nakaranas ng justification? Kung magtatanong tayo, mga mahal na kapatid, diba? Ano po ba yung justification? So sa Tagalog ay merong pag-aaring ganap, inari kang matuwid ng Diyos, pero yung pagiging matuwid ay nasa sanctification pa. Yung proseso, yung kaganapan na ikaw ay inaring matuwid. At dadaanan mo pa yung baptism, kaya hindi dapat tayo manatili doon sa justification, mga mahal na kapatid. Pero napakahalaga na maintindihan natin yung pag-aaring ganap ng ating Panginoong Diyos. So basahin ko muna ito para magkaroon tayo ng ilang pagtingin. Ito sa Luke chapter 18, ito yung dalawang nananalangin, the Pharisee and the tax collector. So sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, so salamat sa mahabang oras, pero siguro kukulangin pa rin to kasi napakadami. Pero sa biyaya ng Panginoon, matapos po natin. Sa Luke chapter 18, verse 9 to 14, so ito ay, "And spake this parable unto certain
which trusted in themselves that they were righteous and despised other. So, dyan po, mga mahal na kapatid, alam natin na yung isa ay inaring ganap at yung isa ay hindi. Babalikan natin yan mamaya. Sabi rito, sa verse 10, sa Tagalog na lang siguro para hindi na tayo magkaroon ng ilan pang mga pag-elaborate. May dalawang lalaki nagsipan sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11, ang pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, O Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunaya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Nagkakaroon siya ng comparison, mga mahal na kapatid, sa kanyang kalagayan na tinitingnan niya na yung kanyang sarili ay matuwid. Verse 12, makalawa akong nag-aayuno, so pinapahayag niya yung mga bagay na kanyang ginagawa. Sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Tunay nga naman na mahirap pong gawin ang bagay na yan, mga mahal na kapatid. Pero yung pariseo na lumaki sa kautusan ay mayroon ng pagmamapuri. Sa kanyang sarili, kinukumpara niya yung kanyang sarili na matuwid siya kumpara doon sa publikano. And verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Next verse, verse 14. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. Sa English, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. So makita natin dito, mga mahal na kapatid, yung dalawang uri ng tao na yung isa ay, although tinitingnan niya yung kanyang sarili na matuwid, kasi po yung salita po kasing justified ay inaaring ganap o kaya inaring matuwid ng Diyos. So mayroon, he is, yung ibig sabihin kasi ng justification, mga mahal na kapatid, ay inaring matuwid, inaring ganap, walang kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero nandito, makikita natin na kung sino yung taong nag-aakala na siya ay matuwid sa kanyang sarili, ay tila baga mga bagay na pagmamapuri, mga bagay na hindi tama sa isang puso ng isang tao. Pero yung isang tao na alam niya sa kanyang sarili, he is guilty of the law, na siya ay nakagawa ng maraming mga bagay na hindi tama, humingi siya ng tawad sa Panginoon na hindi man lamang ang makatingin, sabi ng ating binasa, pero siya pala yung tao na inaaring ganap ng Diyos. Sabi pa rito, for everyone that exalted himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. At tunay na napakahalaga ng salitang justification, mga mahal na kapatid. Dahilan yung justification, sabihin pa natin na ito yung foundation ng tatlong, dahilan hindi ka makakaangat sa pangalawa at sa pangatlo, kung hindi ka magiging founded na ikaw ba talaga ay justified na ng ating Panginoon. Paano ba tayo inaring ganap ng Diyos? At mayroon pong dalawang kaisipan, dalawang pangungusap na nahahati sa banal na kasulatan pag pinag-usapan ng justification. Yung isa, sinabi ni Santiago, at yung isa ay sinabi naman ni Apostol Pablo. So mayroon po silang dalawang bagay na nakikita. Yung isa ay justified by works, at yung isa ay justified by faith. So sabi ni Apostol Pablo, mga mahal na kapatid, yung mamaya daanan natin yan, pero tandaan nyo po yung bagay na yun, yung isa justified by work na sinabi ni James, at yung pangalawa justified by faith na sinabi ni Apostol Pablo. So sa Job 25 verse 4, basahin muna natin ito para mabalikan natin. Bakit ba kinakailangang i-justified yung isang tao? Bakit ba kinakailangang ariing ganap yung isang tao? Sabi dito sa Job chapter 25 verse 4, how then can man be justified with God?
Job 25 verse 4. How then can man be justified with God? Or how can he be clean that is born of a woman? Sa Tagalog, mababasa natin, paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Diyos? Paano daw magiging ganap o kaya aariing ganap ang tao sa Diyos? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae? So nagkaroon ng katanungan si Job, mga mahal na kapatid, paano ba magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Paano ba magiging magkakaroon ng katuwiran ng tao? Lahat ng tao ay pinanganak ng babae, which is pagka pinanganak ng babae, ito ay pinanganak sa kasalanan. Ito po yung isang bagay na ayawin mo man, ipapamana sa iyo, mga mahal na kapatid. Ito yung minanang kasalanan natin mula kay Eva at kay Adan. Na lahat ng nabuhay sa ibabaw ng lupa ay nagtamo ng kayamanang ito. Diba? Ito ay minanang kasalanan, mga mahal na kapatid. Kaya lahat talaga nangangailangan ng Diyos. Walang magsasabi dito, hindi ko kailangan ng Diyos. Isa kang mangmang, sabi ng banal na kasulatan. Diba? Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Diyos? Paano magiging ganap ang tao sa Diyos? Diba? How can he be clean that is born of a woman? Lahat tayo ay lumakad sa ibabaw ng lupa, nagkaroon ng edad, nagkaroon ng muwang, nakagawa ng mali, nakagawa ng pagkakasala. Kagaya ng ating binasa sa Romans chapter 3, verse 23, na nabasa natin doon, for all have sinned. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katuwiran ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kaya lahat po tayo kinakailangang dumaan sa justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit para tayo ay i-adapt ng ating Panginoon para tawaging kanyang legitimate sons and daughters of God. So yung justification na napaka-eksing proseso ay dapat pala na maintindihan natin. Dapat maunawaan natin sapagkat ito yung foundation ng ating paglilingkod. Baka kaya tayo nahihirapan mamuhay sa kabanalan dahilan hindi natin naintindihan yung justification process. Diba? Tinitingnan na natin palagi, doon na tayo sa sanctification, pero paulit-ulit pa rin tayo sa pagkakamali at pagkakasala dahilan yung kaisipan natin ay hindi pa naintindihan yung justification process ng ating paglilingkod. So, justified by works, unahin natin ito. So, lahat po ay nagkasala, kaya nga ang Diyos, God wants to redeem His own. Kinakailangang makabalik dahilan doon sa Garden of Eden nang magkasala ang tao, na palayo sila sa Diyos at kinakailangang makapanumbalik. So, wala nang maraming istorya. Alam na natin yon, mga mahal na kapatid. Sa James chapter 2, verse 21 to 26, tingnan natin yung sinasabi ni Apostol Santiago. So, mayroong kasing tinitingnan si Apostol Santiago sa bahaging ito para ating maintindihan muna yung unang kaisipan na hindi natin ito pamamalian para sabihin natin nagbabanggaan yung Biblia. So, mayroon po silang dalawang nakita. Iba yung nakita ni Santiago, iba rin yung nakita ni Apostol Pablo. At mamaya, mayroon tayong babasahin ng quotes ng prophet. So, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. So, nakita nyo, mga mahal na kapatid. So, was not Abraham, our father, justified by works when he had offered Isaac, his son, upon the altar? So, yun yung nakita ni Santiago, mga mahal na kapatid, na justified, inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng kanyang gawa. Diba? Pero makikita natin, mga mahal na kapatid, na yung gawa ay bunga lang ng pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng gawa kung wala kang pananampalataya. And verse 22, sabi rito, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. So, justified by works. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Nagiging kompleto yung pananampalataya kapag sinundan natin ng gawa, mga mahal na kapatid.
Tapusin po natin hanggang sa verse 26. Next, verse 23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya. Sa English, basahin natin mga mahal na kapatid. So meron kasing nagkakaroon din ng dalawang kaisipan dito. Tila baga na paghahalo ni Santiago. Kasi si Apostol Pablo, fix talaga siya na yung isang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. So maraming nagsasabi sa banal na kasulatan, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, na sa verse 16 ng Galatians chapter 2, tingnan natin. So kahit di ko natapusin yun, naintindihan na natin yung gustong puntoin ni Santiago. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, Galatians chapter 2, verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law. So, alamin natin ito, bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So, ang kaisipan na Apostol Pablo naman ay ang tao ay na-justified, inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi pa nga, mga mahal na kapatid, which is alam natin, binabanggit kanina, restoration. Kailan ba nagpasimula yung restoration, mga mahal na kapatid? Di ba nagpasimula yung restoration sa panahon ni Martin Luther? Can you agree with me, mga mahal na kapatid? At yung mensahe ni Martin Luther, the just shall live by faith. Yaya po, sinabi na justification. Justification kay Martin Luther and sanctification doon sa panahon ni Wesley pagkat hindi mananatiling walang gawa yung pananampalataya. Kinakailangan magkaroon ito ng bunga at magkaroon ito ng gawa. At alam natin kay Barbanham, dito magaganap yung baptism of the Holy Spirit na ating pinakahihintay, mga mahal na kapatid. Kaya kung ating titingnan, mapag-iiba-iba yung restoration na binabanggit ni Brother Wilson, mahirap i-restore yung kabanalan sa isang mananampalataya kung hindi siya aariing ganap. Hindi siya aariing matuwid ng Diyos. At kung hindi niya ito maintindihan na siya pala ay daraan sa justification, mahihirapan pong lumakad sa kabanalan. Kasi paano mo maintindihan? Paano ba ako pinatawad ng Diyos? Paano ba ako pinaging matuwid ng Diyos? Sasabihin mo, I am justified. Pero paano mo i-explain yung justification kung hindi mo naintindihan? At hindi mo masasabing naranasan mo yung justification kung hindi mo naintindihan yung justification. Paano ka ba nagkaroon ng justification? Di ba? Baka sasabihin mo, dahilan sa iyong gawa. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga mahal na kapatid, even the prophet, di ba? Even the prophet, ang kanyang pananaw at pagtingin dito ay tila baga umaayon siya kay Apostol Pablo na yung isang mananampalataya na i-justified ng Diyos, kinakailangan lang niyang sumampalataya. Yun lang yung requirements, mga mahal na kapatid. Kinakailangan mo lang sampalatayanan yung ginawa ni Kristo, mga mahal na kapatid. Hindi sa pamamagitan ng gawa, sabi doon sa Ephesians chapter 2, di ba? Baka ang tao ay magmapuri. Tingnan nga po natin, Ephesians chapter 2, verse 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, mga mahal na kapatid, inaaring ganap po ang isang tao, hindi dahilan sa ating mga gawa. Ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. At saan po nanggaling yung pananampalataya natin? Ito ay pananampalataya ni Jesucristo. Ibinigay ito sa atin dahil lang tayo ay mayroong binhi na ng panahon na mapakinggan natin yung salita ng Diyos, ito ay nakwiken. Ito ay nag-response, mga mahal na kapatid, kaya sumibol yung pananampalataya.
So hindi po yan sarili nating pananampalataya, kundi yan ay pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi pa rito, papatuloy natin, verse 16 muna, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Sa Tagalog, Galatians chapter 2, verse 16, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. So, walang aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. And verse 17, kaya kung tayo po, mga mahal na kapatid, ay mananampalataya na, kinakailangan natin na magkaroon ng pananampalataya sa mga bagay na ginawa ni Kristo. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo ay ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan. So, tila baga mayroong pinapakita sa Apostol Pablo. Hindi natin ito kinakailangan pagsikapan. Yung pagja-justify ng Panginoon, kinakailangan mo lang sumampalataya. Dahil ang pananampalataya, hindi yan pinipilit. Di ba? Amen. Hindi yan pinipilit, mga mahal na kapatid. Hindi mo yan kailangan pagsikapan kusayang bubukal sa puso mo. Nang mapakinggan mo ang salita ni Kristo, walang pamimilit doon, mga mahal na kapatid. Kaya kung kayo ay nabautismo, ang dahilan pinilit lang kayo, yung baptism of water ay isa sa proseso pa rin ng justification. Di ba? Kung pinilit lang kayo, marahil wala pa kayo sa justification, mga mahal na kapatid. Kinakailangan bukal sa puso natin na intindihan natin ang bagay na ito. At tayo rin naman ay nangasusumpungang makasalanan. Si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Next verse. Verse 18. Kung aking ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. So, ano yung gustong ipakita na Apostol Pablo rito? Kasi mga mahal na kapatid, kapag sinabi kasing you are justified, halimbawa, yung isang tao, medyo nahirapan akong i-explain hanggang hindi pa natin nababasa yung quotation ng prophet kasi. Kasi yung quotation ng prophet, ito yung magbibigay sa atin ng kalinawan. Siguro mamaya na lang. Sayang naman yung mga talata na aking nailista. So kung aking nga muling itayo ang mga bagay na aking sinira. So kinakailangan kasi, kagaya ng bayan ni Israel, nung sila ay nais na i-justify ng Panginoon, gusto niya nakalimutan nila yung mga bagay ng mga nakaraan. Kung paano sila nagkasala, kung paano yung mga bagay na ginawa nila dati, paano sila sumasalangsang, o kaya tingnan na lang natin yung ating sarili, nang tayo i-justified ng ating Panginoon, siya mismo ay kinalimutan, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon din po yung nais na ipakita ni Apostol Pablo, na kinakailangan niyang kalimutan na yung mga bagay na ito. Huwag na niya muling itayo yung mga bagay na sinira na, sapagkat ito ay mga bagay na hindi mabuti. So pagiging suwail. Verse 19. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay. Sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. For I, through the law, I am dead to the law, that I might live unto God. And verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So kung inyong makikita, mga mahal na kapatid, kapag pinag-usapan ang pananampalataya, dapat ganito po yung kaisipan natin. Tayo ay napako kasama ni Kristo. Sa Tagalog, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.
Kung tayo pala po, mga mahal na kapatid, ay pinapadaan na ng Panginoon sa justification, dito pa lang po, mga mahal na kapatid, kinakailangan na nating maranasan yung pagtanggi natin sa ating mga sarili. Dahil kung hindi po natin matatanggihan yung sarili natin, although makatawid tayo sa Red Sea, mahihirapan tayo doon sa sanctification period ng ating buhay paglilingkod. Kaya sabi pa rito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kung pagka pinag-usapan ang buhay ni Kristo na nabubuhay sa atin, dapat yung kaisipan ni Kristo ang atin din maging kaisipan. Ano yung priority ni Kristo? Sabi ng ating Panginoon, I must be about my Father's business. So palagi dapat siyang namamalagi sa business ng ating Ama. Ano yung business ng ating Ama? Para maibahagi ang salita ng Diyos, Matthew 28:19, ipahayag ang kanyang salita, abutin ang mga natitirang binhi, abutin ang mga kapatid, mga mahal na kapatid, na kung saan ay napahiwalay sa Panginoon at kinakailangang maibalik. So, but Christ liveth in me, si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang aking ikinabubuhay ngayon, verse 20, so pasensya na, Sister Ann, medyo mabilis, so nawa makasunod. Sabi rito, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Diba? Justified by faith. We are justified by faith. Diba? Kung gusto nating ariing ganap tayo ng Diyos, mamuhay tayo sa pananampalataya. Ganun lang kasimple ito. Pero dapat maintindihan natin, mga mahal na kapatid, na yung proseso ng pamumuhay sa pananampalataya ay hindi madaling bagay. Kasi kinakailangan mong tanggihan ang iyong sarili. Sabi pa nga ng ating Panginoon, sino mang nais na sumunod sa akin, talikuran ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang sariling krus. Patuloy natin. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen. So, salamat sa Panginoon. So, nais kong bumasa ng quotation ng prophet. So, ito ay Church Age book. Sa Philadelphian Church Age. Pwede nating i-type. Teraan. They sought their righteousness after. They sought their righteousness after. Okay. Itaas natin ng kaunti. Okay. The Jews, mga Hudyo, did not call him holy then. Hindi nila tinatawag na banal ang ating Panginoon. They do not call him holy now, maging man ngayon. But he is the Holy One. Psalm 16:10, for thou wilt not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. So, pinapakita ang ating Panginoon na siya yung the Holy One. Siya yung nag-iisang banal. At yung bayan ni Israel, dahilan matitigas yung ulo, mga bulag, mga mahal na kapatid sa espiritual, sabi rito, they sought their righteousness after the law and failed miserably. Dahilan kung mananatili lamang sa kautusan, maghahanap sila ng katuwiran, sila ay mabibigo. Dahilan walang katuwiran doon. Mga mahal na kapatid, sabi pa nga ni Apostol Pablo, kung ang isang tao ay nabubuhay sa kautusan lamang, siya ay nakukulong lang doon. Nakakulong siya doon. Sabi pa rito, for by the law, can no flesh be justified. So walang maja-justified sa kautusan. At ano yung kautusan? Kinakailangan ng gawa. Diba? Kaya hindi natin kailangan ng gawa para tayo ma-justify. Kasi walang maja-justify sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Lahat ay nabigo, lahat ay nag-failed, mga mahal na kapatid. Kaya kung hahanap tayo ng mga gawa, mga mahal na kapatid, sa ating mga sarili,
mapipail lang tayo dahil hindi natin kayang gawin. Sabi pa ng ating Panginoon, sino mang hindi makagawa ng isa doon sa 10, di ba? Na-failed siya sapagkat although 10 yun, nagawa mo yung siyam, yung isa hindi mo nagawa, failed ka pa rin. Kaya sabi rito, holiness is of the Lord. So yung katuwiran, yung kabanalan ay nasa Panginoon lang. Siya lamang yung nakaganap. 1 Corinthians 1:30, but of Him are ye in Christ Jesus. Tayo ba ay na kay Kristo na? Paano tayo magiging kay Kristo? Who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. So, tila bagay, yan ay yung 3 steps of grace, mga mahal na kapatid. Righteousness, sanctification, and redemption. Ano yung redemption? Diba? Ano yung buong redemption? Ito yung adoption na, mga mahal na kapatid. Yung tapos ng proseso. So, yung righteousness ay nasa Panginoon lang. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, part B, that we might be made the righteousness of God in Him. So, para tayo maging katuwiran ng Diyos kay Kristo. So, it was Christ or perish, and they perish for they refuse Him. Sabi mga mahal na kapatid, doon sa John chapter 3, verse 18, kung ako nagkakamali, ang sino mang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Pwede ba natin makita, Sister Ann? Sabi doon, John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believe on Him, sino mang sasampalataya kay Kristo, ay hindi mapapahamak. Pero sa verse 18, sabi rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Pero ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Isang tapos ng proseso. Diba? Kaya doon pa lamang, mga mahal na kapatid, kung titingnan natin yung 3 steps of grace, kung ang isang mananampalataya, o kaya yung isang tao, ay hindi pa lubusang sumasampalataya, hindi pa siya nakapasok. Although nakapasok na siya sa simbahan, in spiritual church ng ating Panginoon, hindi pa siya lubusang nakapasok. Dahilan yung totoong pananampalataya ay hindi pa sumisibol sa Kanya. At ano yung pananampalataya, sabi ng prophet? Faith is a revelation of who the Lord Jesus Christ is. Paano mong sasampalatayanan ng Panginoon kung hindi mo siya nakikilala? Kaya nga, mga mahal na kapatid, di ba, nung tayo ay makakilala sa Panginoon, ang una nating katanungan, sino ba si Kristo? Mayroon ba talagang Trinity? Isa ba ang Diyos? Dalawa ba ang Diyos? At kapag hindi natin masettle yan, o kaya nang ikaw ay sumampalataya, di man lang sumagi sa isipan mo kung sino si Kristo, mag-isip-isip tayo ngayon, mga mahal na kapatid. Kasi baka yung justification, di pa tayo makapasok. Diba? Mahihirapan tayong alisin sa Ehipto, although wala ka na doon sa Ehipto, pero yung kaisipan mo na doon pa rin. Kasi hindi pa nabibreak, mga mahal na kapatid, yung kaisipan na nais na ilagay ng ating Panginoon. Hindi mo pa siya nakikilala. Diba? Kaya umalis ang bayan ni Israel sa Ehipto dahilan si Moises ay nagpakilala na yung kanyang Diyos na nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Yun yung isang dahilan, mga mahal na kapatid, kaya nakumbinse ang bayan ni Israel na umalis sa bayan ng Ehipto. At nagpasimula sila sa pamamagitan ng justification is spiritual, pero mayroong ilan doon na matitigas yung ulo, na gustong bumalik doon, ayaw kalimutan ng kanilang sarili, gusto nila yung mga pleasure na meron sa ibabaw ng lupa, masarap na ganito, malaya daw yung hindi Kristiyano. Kuno, mga mahal na kapatid, pero ang totoong kalayaan ay na kay Kristo. Ang totoong malaya ay ang mga naglilingkod sa Panginoon na sabi nga, napakapalad ng isang taong hindi
Ah, hanapin ko yung talata, mga mahal na kapatid. Blessed is the man. Okay, nandito. Sa Romans chapter 4, sabi rito, verse 7, verse 8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Napakapalad ng isang taong hindi ibinibilang ng Panginoon ang kanyang kasalanan. At maintindihan natin sa araw na ito, mga mahal na kapatid, na iba, okay. Okay na dyan. So, napakahirap kasing magbalanse ng mga talata, mga mahal na kapatid, na parang yung kaisipan mo ay gusto mo nang sabihin pero nag-aalangan ka kasi meron ka pang gustong mga bagay na ipaliwanag pa. So, ang Panginoon ang tumulong sa atin. Okay. So, sabi kasi, mga mahal na kapatid, balikan natin yung nandoon sa quotation, which is nandito na lang tayo sa Bible. 2 Corinthians chapter 5, For He has made Him to be sin for us. So, inari ng Diyos na si Kristo ay naging makasalanan para sa atin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yung kasalanan natin ay kinuha ni Kristo, na kung saan si Kristo ay wala talagang kasalanan, para yung mga mananampalataya na sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng katuwiran sa Kanya rin. Sabi kasi sa ISB, mga mahal na kapatid, God made the one who did not know sin to be sin for us, so that God's righteousness would be produced in us. So yan po yung ISB na napakalinaw. So that God's righteousness would be produced in us. So justification means being declared righteous. So yun po yung ibig sabihin ng justification. Being declared righteous. While sanctification means growing in righteousness. Naintindihan po ba natin? Justification means being declared righteous. Idideklara ka ng Diyos na matuwid kung ikaw ay ma-justify. Pero yung sanctification, ang ibig daw sabihin po nito ay lumalago ka sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan. So justified is near or almost the same as righteous. Pero kung titingnan natin yung proseso ng biyaya ng Diyos, ay napakalayo po ng kanilang, o kaya malapit pa rin kasi magkasunuran lang, mga mahal na kapatid. So sa Galatians chapter 3, verse 10, basa muna tayo. Nawa, makita nyo po, mga mahal na kapatid, na yung pag-justify ng ating Panginoon ay hindi nakabase sa gawa ng sino mang tao. For as many are of the works, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kaya kung hindi po natin magagawa yung buong kautusan ng Diyos, so mananatili tayo nasa sumpa. Kaya nga, kinakailangan magkaroon ng bagong kautusan, which is the law of the Spirit, para yung sumpa na yan, mga mahal na kapatid, ay mawala na. In verse 11, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. If you think you are justified, kailangan mong mabuhay sa pananampalataya, day and night. Spiritual. Pero dahil nandito tayo sa laman na to, mga mahal na kapatid, napakahirap pa rin. Pero sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, makakapagpatuloy tayo sa pananampalatayang ito. In verse 12, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Ito po yung sinasabi ko kanina. The man that doeth them shall live in them.
So doon lamang sila. Kung gusto mong mabuhay sa kautusan, mananatili ka lang doon. Pero sabi mga mahal na kapatid, doon sa verse 10, so yung gawa sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. In verse 13, ito na yung ginawa ni Kristo. Dahilan walang sino mang tao ang makakagawa nito. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam na natin to, verse 14. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangakong ng Espiritu. Amen. So hindi sa ganang ating sarili tatanggap tayo ng Espiritu, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Diba? Yan ay kasama pa sa pagpapala ng ating Panginoon kay Abraham. Kaya nga siya ang ating ama ng pananampalataya. Hallelujah! At sa Romans chapter 4, from verse 1 to verse 8, yung binasa natin kanina, blessed is the man whom the Lord will not impute sin. So simulan natin sa verse 1. Ano nga ang ating sasabihin na sumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Verse 2. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng... Tama ba? For if Abraham were justified by work, so nandun tama, Tagalog, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon siya na siyang ipagmamapuri. Datapwat hindi sa Diyos. So pinapakita ng Apostol Pablo na kaya justified o kaya inaring ganap si Abraham, hallelujah, hindi sa kadahilan ng mayroon siyang ginawa. So yung nakita kasi ni James, mga mahal na kapatid, ay pagtingin lamang yun ng naayon sa tao. Iba kasi yung pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. So yung tao nakatingin sa gawa, pero ang Diyos nakatingin, mga mahal na kapatid, sa pananampalataya. So sa verse 3, tulungan na lang kayo ng Espiritu ng Panginoon na maintindihan to. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumasampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Hallelujah. So Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. So sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tao ay nagkaroon o ibinilang sa kanya o binibilang siyang matuwid at inaaring ganap. So mayroon tayong pattern, mga mahal na kapatid, which is si Abraham. So kaya siya inaring matuwid dahilan sa kanyang pananampalataya. At yun po yung ibig sabihin ng justification na aking gusto pong ipahagi sa inyo sa araw na ito. Verse 4, para maintindihan pa natin, ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Diba? Malinaw naman po. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Verse 5, natapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay bibilang na katuwiran. So sa mga baguhan, medyo mahirapan kayo dito. Pero tulungan nawa tayo ng Panginoon na higit nating maintindihan yung kaisipan ni Apostol Pablo patungkol sa justification. Tatapwat sa kanya na hindi gumagawa kasi hindi tinitingnan ni Apostol Pablo yung paggawa na nandoon sa justification. Hindi mo kailangan gumawa, kailangan mo lang sumampalataya. Sumampalataya ka lang sa Panginoon at magkakaroon ka ng katuwiran. Amen. Sa mga youth na nandito, mayroon na kaya kayong pananampalataya sa Panginoon? Dahil hindi po kayo makakalakad sa kabanalan. Kung hindi kayo makakalampas muna sa justification, hindi kayo magiging settled na kayo inaring ganap na, inaring matuwid na ng Panginoon. Diba? Kasi kung inaring ganap na kayo ng Panginoon, inari na kayong matuwid ng Panginoon, naiintindihan ninyo, sinasampalatayan na ninyong matuwid na kayo, susunod na lamang yung kabanalan, mga mahal na kapatid. Hindi na kayo mahihirapang magpalda, hindi kayo mahihirapang hindi mag-makeup, hindi mag-lipstick.
Kasi yung kabanalan, yung katuwiran ay nasa inyo na, mga mahal na kapatid. You are justified sa pamagitan ng ating Panginoon. Kinakailangan mo lang sampalatayanan siya. Amen. At hindi ikaw yung gagawa ng sanctification na yan, kundi yung Espiritu na tinanggap mo sa Panginoon. So, yung gawa, dadalhin lang tayo niyan sa pagmamapuri. Kung tayo marami nang nagagawa, kung hindi tayo magiging maingat, dadalhin tayo sa pagmamapuri sa ating sarili. Pero kung naiintindihan natin na yung gawa natin ay gawa ni Kristo sa ating mga buhay, di ba? Kung mayroong pupuri sa atin, sasabihin mo, huwag ako ang purihin mo, kundi ang Panginoon ang purihin. Kasi si Kristo ang gumawa sa buhay ko. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. So, kailangan mo lang sumampalataya sa Panginoon. And verse 6, nandito na si David, gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katuwiran ng walang magawa. In verse 7, na sinasabi, mapapalad yaong ang kanilang pagsalangsang ay pinatawad. That's the true justification. At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan ng dugo ni Kristo, mga mahal na kapatid. And blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Amen. So, basa tayo ng quotation ng prophet. Our works express what faith we have. Pakitype, Sister Ann. Our works, with S, express what faith we have. So, tila baga, papasok na tayo ngayon. Ito na yung sanctification kasi yung ibig sabihin nito. Nandyan na yung bunga ng iyong pananampalataya. Hindi tayo mahihirapang magbunga ng magawa kung yung pananampalataya ay settled na sa atin. Our works express. Okay, tama yan. Paragraph 85. Simulan natin. Sabi rito, now, if we was not turning too much, we'd go back again to Genesis, the 15th chapter again. And the 15 verse 6, I believe is right. We'll begin at the 5th. Sabi rito, and he brought him forth abroad and said, look now toward the heaven and tell the stars, if thou art able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. So, kinakausap dito ng ating Panginoon si Abraham. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. So, sumampalataya lang si Abraham, mga mahal na kapatid. 86. Now, the two men that were talking on faith, si Paul, justified Abraham by what God saw in Abraham. Ito na yung sinasabi ko kanina, mga mahal na kapatid, na dalawang uri ng sanctification. But James justified Abraham what man saw in Abraham. So, iba yung nakikita ng Diyos, iba yung nakikita ng tao. Kaya, salamat na lamang sa kapahayagan ng salita ng Diyos, especially kay Apostol Pablo, na nakikita natin, hindi ayon sa pagtingin ng tao. Amen. Kundi ang nakita natin sa pahayag ng Apostol Pablo ay kung paano ang pagtingin ng Diyos sa mga tao na sumasampalataya. So Paul justified Abraham by what God saw in Abraham. But James justified Abraham by what man saw in Abraham. So masabi natin na yung dalawang konteksto na yon, mga mahal na kapatid, ay pawang lahat ay tama. Walang nagbanggaan doon, mga mahal na kapatid. Sasabihin mo, mali si Santiago. Baka sabihin mo rin, mali si si Paul. Wala pong mali sa kanila. Sapagkat mayroong dalawang view, ganyan din po sa end time message, uling mga araw na ito, kaya po nagbabanggaan yung mga ministro dahilan iba-ibang view, pero lahat naman siguro may punto, liban na lang sa mga extreme. Mga mahal na kapatid. So, patuloy tayo. See, now James said, he is justified by his works. Paul said, he is justified by faith. Kasi iba yung nakikita nila. But see, Abraham believed God,
That's what God saw in Him. Yan po yung nais natin. Kung ano yung makita ng Diyos sa atin, hindi yung makita ng ating mga kapatid. Kasi kung maglilingkod tayo sa Panginoon para lang makita ni brother, ni sister, naglilingkod tayo sa tao. At yung justification na yon, ayon sa tao yon, mga mahal na kapatid. Pero ang nais na justification ng Diyos, para matanggap natin yung baptism of the Holy Spirit, ay yung justification ayon sa kanyang paningin. Kasi kung sa tao tayo maja-justified, baka sa tao rin tayo mabautismo ng Espiritu. So, parang ganun, mga mahal na kapatid. Parang magiging banal ka, kasi yun yung sumunod sa justification, magiging banal ka kapag ka meron ng nakakakitang tao. Pero kapag walang nakakakitang tao, hindi ka banal. Di ba? Parang yung democracy na nabasa ko sa isang salita, ito yung panahon kasi natin yung democracy, yung people's right, at dinugtong ng lingkod na ito, yung democracy ay demons crazy. Diba? Yung demons ay nagiging crazy kapag ka nandyan yung democracy. Yung tao yung nasusunod, hindi ang Diyos. So, natutuwa lang ako sa pahayag na yon, mga mahal na kapatid. So, yung lingkod na ito ay namayapa na. So, democracy, which is ibig sabihin ay demons crazy. So, patuloy tayo. But see, Abraham believed God, and that's what God saw in him. He believed it, but when he went to acting as though it was already done, that's what man saw in him. So, yung nakita pala ni Santiago ay kung ano na yung naging bunga ng pananampalataya. Next, paragraph 90. And that's the same as it is to us, because our works express what faith we have. So, nagkakaroon ng expression yung pananampalataya mo. Kaya, Brother Wilson, huwag ka nang mag-alala. Kung yung mga kapatid natin nasa justification at mayroon ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito na tinanggap ng bawat isa sa atin, ito yung magiging dahilan para sumunod tayo sa Panginoon. Hallelujah. And that's the same as it is to us, because our works express what faith we have. But if we're afraid to act on what we believe, then we do not believe it. Sabi ng prophet, but if we're afraid to act on what we believe, kung tayo'y natatakot na gawin kung ano yung sinasampalatayanan natin, then hindi talaga tayo sumasampalataya. Diba? Kung natatakot kang magsimba, kasi pagtatawanan ka nandyan sa labas, then hindi ka pa talaga totoong sumasampalataya kasi nakatingin ka pa sa tao Dapat nakatingin tayo sa Diyos kung tayo'y sasampalataya. See, you've got to believe it. Amen. Marami pa sana yan. Napakasarap niyang basahin. Pero, tipirin lang natin yung ilang mga oras sapagkat kung sharing lang sana, tapos na tatapusin natin yan, mga mahal na kapatid. Pero limitado tayo. So, parang ito kasi, mga mahal na kapatid, yung our works express what faith we have, parang ang tinitingnan ko na dito, ito ay pumapasok na sa sanctification process. So, yung sanctification kasi, mga mahal na kapatid, to set apart for a special purpose. So, yan yung ibig sabihin ng sanctification. Ikaw ay sineset apart sa nakakarami. Hindi ka umaayon sa gawa ng sanlibutan. So, to set apart for a special purpose. Amen. Kaya kung si kapatid na Brother Joshua nandito, di ba? Inilayo ka sa ragay, dinala ka sa dakong ito para makita mo ang purpose mo sa buhay mo. Pero hindi ka mananatili siguro nandito kasi yung pamilya mo nandoon, kailangan mo bahaginan ng salita ng Diyos. So kaya siguro siya umuwi, hoping na ikaw ay nagbahagi ng salita doon ng mga nakarang araw. Amen. So righteousness of God through faith, sa Romans chapter 3, yung ating binasa. So hindi ko na babasahin mga mahal na kapatid. Sa Romans chapter 8 na lang tayo, verse 28 to 30. So, He did predestinate them, He also called.
Sabi rito sa verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God. Paano mo mamahalin ang Diyos kung hindi mo nakikilala ang Diyos? Paano mo makikilala ang Diyos kung hindi ka sumasampalataya na mayroong Diyos? Diba? Inire-relay lang natin. We know that all things work together for good to them that love God. Malimit itong kino-quotes sa Facebook, pero kung titingnan mo kung sino yung nag-post, ito yung mga hindi naman talaga nakakaunawa. Ano ba talaga yung ibig sabihin nito? Diba? And we know that all things work together for good to them that love God. Totoo bang mahal nila ang Diyos? Kasi kung mahal mo ang Diyos, papahalagahan mo kung ano yung pinapahalagahan ng Diyos. Amen. Mahalaga ang kaluluwa ng tao sa Diyos. Amen. Ano yung pagkain ng kaluluwa? Pagkain ng kaluluwa yung salita ng Diyos. Pero ang tao nagsasabi na mahal nila ang Diyos, pero hindi nila pinapahalagahan ang kanilang kaluluwa. Ginugutom nila yung mahal ng Diyos. Di ba? Mahalaga ang kaluluwa sa Diyos. Pero yung tao na nagsasabing mahal ang Diyos, hindi nila pinapakain ang kanilang kaluluwa para makapanumbalik muli sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. To them who are the called according to His purpose. Sanctification, mga mahal na kapatid. Pero verse 29, biglang umatras si Apostol Pablo, for whom He did foreknow. He did also predestinate. Sa Tagalog, basahin natin. Sapagkat yaong mga nang-unang pay, kanya nang nakilala. Ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang mga anak. So, tinalaga niya, predestinate, mga mahal na kapatid, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. And verse 30, dito tayo huhugot, mga mahal na kapatid. So, sino yung nakakilala sa Diyos? Sila ng mga itinalaga ng Diyos. Napakadali. Sabi pa nga nung nakaraan, sino yung makakaranas ng kabanalan? Sila ng mga itinalaga ng Diyos. So, moreover, yung mga tinalaga niya, so yung mga tinalaga ng Diyos, before the foundation of the world, past tense, kasi predestinate, pumapasok sa past tense yan, mga mahal na kapatid. Ibig sabihin, before your existence, bago pa magkaroon ng anumang nilalang ang Diyos, nagtalaga na siya. At ang mga tinawag, nandito yung mga tinalaga niya ay kanyang tinawag. He called. Basahin natin sa English para maintindihan natin yung sinasabi kong past tense. Moreover, whom He did predestinate. So ito kasi ay pangungusap ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Nangungusap si Apostol Pablo na kagaya ng tapos na. Nangyari na, mga mahal na kapatid. Moreover, whom He did predestinate, sino man kayang tinalaga, them He also called. Ang tatawagin lamang ng Diyos ay sila na mga itinalaga niya before the foundation of the world. Kaya kung itinalaga tayo ng Diyos, makakaranas tayo ng kanyang pagtawag. And whom He called, past tense, sino man kanyang tinawag, them He also justified. Amen. So, sino man kanyang ginustified, them He also glorified. Ang nakakatuwa dito, mga mahal na kapatid, nandoon ka pa lamang sa predestination, maka-glorified ka na. Hindi pa ka pa lumilitaw sa ibabaw ng lupa, glorify ka na. Amen. Ito yung ibig sabihin ng the end justified the means. Amen. The end justified the means. Walang pakialam ang Diyos kung ano, sabihin pa natin, tingnan lang natin yung kaisipan na to, na marahil mayroong pakialam ang Diyos, pero yung gusto kong sabihin na nakatingin ang Panginoon sa tapos ng plano niya. Kaya ako nasabing walang pakialam ang Diyos kung ano yung nangyayari, kasi tapos na niyang makita yung mga bagay na ito. Diba, mga mahal na kapatid? In whom He justified, them He also glorified. Nakita na ng Panginoon yung kanyang mga pinilit tinawag na kanyang luluwalhatiin. Niluwalhati na nga niya eh. Because
It is past tense na, mga mahal na kapatid. Merong nagsasabi, sabi ng iba, wrong or unfair methods may be used if the overall goal is good, pero hindi pa rin maliligtas. So unfair daw yon, mga mahal na kapatid, yung salitang, the end justify the means. Kasi, halimbawa, ganito po yung example na gustong ipakita nila. Halimbawa, tama naman yung motibo mo, naglilingkod ka sa Panginoon, pero sa huli, hindi ka pa rin ligtas. Yun po yung tinitingnan nilang unfair. Pero ang hindi nila nakita, bago pa magpasimula, meron nang itinalaga ang Diyos. Di ba? Bago pa magkaroon ng process of time, period of time, ng timeline, meron nang mananagumpay. Amen. Kaya kung isa ka sa nakaranas ng justification, aasa ka na makakaranas ka ng glorification. Hallelujah! Yan po ang pagtingin ng Diyos. Amen. Nawa, yung kalangitan, mga mahal na kapatid, ay bumaba sa ating kalagitnaan. Sa pamamagitan ng pagtingin ng Diyos, hallelujah, ay mayroon din tayo nakikita sa umagang ito. In God's view, tapos ng lahat sa kanyang pagtingin. Hallelujah. Okay, tungo tayo mga mahal na kapatid. Pakitype, Sister Ann, quotation ng prophet. Okay, kaunti na lang to mga mahal na kapatid. Pakitype ng, though you never done it. Though you never done it. Though you never done it. T-H-O-U-G-H. Though you never done it. At simulan natin sa paragraph 161. Walang T. Wala. Nakaka-current sermon nata. Kaya hindi lumalabas. Doon mo sa all. Okay. Sa pangangaral ng prophet, dito sa The Rapture, ano ba talaga yung dito, makikita natin yung justification. Atras tayo, 161. And notice, so i-notice natin mga mahal na kapatid, not only is the bride washed, forgiven, but she is justified. Hindi lang siya nilinis, hindi lang siya pinatawad, kundi siya ay inaring ganap, inaring matuwid. See, did you ever try the word justified to see what it means? Di ba? To see what it means. Now, for instance, if Brother Green heard that I had been drinking, so merong haka-haka, I've been doing bad things. Then he found out that I didn't do it. Then he come, say, I forgive you, Brother Branham. You forgive me, sabi ng prophet, you forgive me. So nawa, maintindihan natin yung, balikan lang natin para maintindihan natin. Now, for instance, if Brother Green heard, kung meron daw napakinggan si Brother Green na si Brother na may nagiinom at gumagawa ng masamang bagay at kanyang nakita na hindi naman ginawa ni Brother Branham, tapos sinabi ni Brother Green, pinatawad na kita, Brother Branham, at ito yung sabi ni Brother Branham, you forgive me. Paano mo ako patatawarin? Hindi ko naman ginawa yung bagay na yun. I never done it. What you forgiving me about, see, ano yung pinapatawad mo sa akin? But if I am guilty, then I can be forgiven. But I'm still not just because I did it. So kung ginawa daw ni Brother Branham, guilty siya. Pero kung hindi, hindi siya pwedeng patawarin. Naintindihan niyo po, mga mahal na kapatid. But the word justified is, though you never done it at all. Diba? Yan po yung ibig sabihin ng justified. Though you never done it at all. Hindi mo naman ginawa, mga mahal na kapatid. And then the blood of Jesus Christ cleanses us from sin till it's put in the book of God's forgetfulness. He is the only one can do it.
So anuman palang kasalanan na nagawa mo dito sa ibabaw ng lupa, kung ikaw ay justified ng Diyos, hindi niya makikita anumang kasalanan na nagawa mo. Kaya nga sinasabi kanina doon sa binasa natin, napakapalad ng isang tao na hindi binibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng justification. You are justified, hindi dahilan sa pinatawad ka, kundi walang nakitang kasalanan sa iyo ang Diyos. Dahilan ang nakita niya ay ang katuwiran ni Kristo sa buhay mo. Kaya kung hindi makikita si Kristo sa buhay mo, di ba? Kaya kinakailangan na si Kristo ang makita sa buhay natin. Amen. He's the only one can do it. Although hindi natin maabot sa ating isipan, paano mangyayari yun? Maraming kasalanan yung nagawa ko, mga karimari-marim, mga karumal-dumal. Pero nang ikaw ay sumampalataya kay Kristo, nang ikaw ay kanyang i-justified, yung kasalanan mo na doon sa book of God forgetfulness. Kinalimutan lahat ng Diyos ang inyong mga nagawang kasalanan. Kaya nga, justified, though you never done it at all. Parang wala kang ginawang anuman. Yan po yung pagtingin ng Diyos. Di ba? Magbabago yung pagtingin natin ngayon, mga mahal na kapatid. Di ba? Kung titingnan natin, we are justified, mababago yung kaisipan natin. Makagawa man tayo ng mali, babalikan natin ngayon, Lord, I am justified. Nagagawa ko ang bagay na ito dahilan sa laman na ito. Hindi ko ito ginugusto, Panginoon, kundi ang laman na ito ang may gusto nito. Kaya nga, kinakailangan baguhin ito, mga mahal na kapatid, mula sa mayroong kasiraan patungo sa walang kasiraan. Di ba? Iba yung kaisipan ng Diyos kasi. Di ba? Anumang uri ng kasalanan na nagawa natin, kung tayo ay justified ng ating Panginoon, wala tayong kasalanan sa kanyang paningin. Pwede ba nating palakpakan natin Panginoon? Hallelujah! Kaya kung ating titingnan, yung 3 steps of grace, kung maintindihan natin yung justification, yung sanctification, madali na lang. Di ba? Madali na lang ito. Kasi titingnan mo, hindi ka na magigrip, di ba na lang kasi kung ginugusto mo talaga yung paggagawa ng kasalanan na yan, ibang bagay yun. Di ba? Parang ang nangyayari, hindi pa namatay yung sarili mo. Nandoon pa rin yung sarili mo. Hindi ka pa nakaabot sa justification. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung ano yung bagay na ayaw ko, yun yung nagagawa ko. Yung bagay na gusto ko, hindi ko nagagawa. Kasi naglalaban na. Dapat mayroon ng paglalaban, mga mahal na kapatid. Amen. Patuloy natin. He is the only one can do it. So we are sinless, mga mahal na kapatid, sa paningin ng Diyos. Pero kung sa paningin ng tao, makasalanan tayo. Kaya wag tayong tumingin kagaya ng pagtingin ng tao. We live by faith and not by sight, mga mahal na kapatid. We can forgive but not forget. I could forgive you, but I always remember you done these evil things. Then you're not just. Hindi ka daw just. You're forgiven lang. Di ba? Kaya nawa, kung sino man yung nagawa ng mali ng kapatid, kalimutan mo na. Amen. Kasi kung hindi mo kakalimutan, yung nagawa ng iyong kapatid na mali sa iyo, di ba? Pagtingin yun ng tao, hindi yun pagtingin ng Diyos. You're not just, you're forgiven. But in the sight of God, the bride is justified. She never done it in the first place. Kaya nga merong kanta, di ba, Brother Jerry? Di ba? Justified, justified. Ay, anong sunod doon? Yung awit ni Pastor Baltasar. Basta, mamaya. She never done it in the first place. Amen. So, ganyan yung pagtingin ng Diyos. The bride is justified. She never done it in the first place. Diba? Dahilan kasi nagkasala yung tao. Dahilan sa minanang kasalanan, nagpapatuloy yung paggawa ng mali. Kaya kinakailangan i-break yan, mga mahal na kapatid.
Standing there, married to the virtuous Son of God, never sinned in the first place. Why? She was foreordained. Yun po yung Romans chapter 8. She was trapped into this. Na-trap lang tayo dito sa katawan na to. And now when she heard the truth and comfort, the blood cleansed her. Amen. Nang mapakinggan natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung dugo ni Kristo ang naglinis sa atin. We are washed by the washing of the water of the Word. And she stand there, virtuous. See? She no sin on her at all. Diba? Di ba kayo natutuwa dyan? Walang nakikitang kasalanan ng Diyos sa kanyang nobya. Pero dahilan nandito tayo sa laman na ito, hindi pa natin lubos na ma-enjoy ang sinasabi na yan ng prophet kasi iba pa yung nakikita natin. Pero kung magiging ang pagtingin natin ay ang pagtingin na ng Diyos, Lord, salamat, walang kasalanan. Hallelujah, ay binibilang sa amin. Blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Hallelujah. Siguro kahit dyan na lang mga mahal na kapatid. Ang quotation na yan ay alam ko, marami na tayo naintindihan. Bulayin nyo na lang pag-uwi niyo po sa inyong mga tahanan. Okay, may oras pa. Pwede pa tayong bumasa. As quotation pa, Sister Ann, you separated from your first union. Huling quotation na to. Pero mahaba. You separated from your first union. The invisible union of the bride of Christ. You separated, may D. You separated from your first union. Walang it. You separated from. Wala yung it. Mayroong space. Hindi yan lalabas. You separated from your. Okay. Sabi rito ng prophet, well, you separated from your first union by spiritual death. Di ba? Saan tayo nagkaroon ng unang union? Dito sa sanlibutan, mga mahal na kapatid. Kaya nga, nang tayo i-justify ng Panginoon, nang tayo sumampalataya sa Panginoon, you separated from your first union by spiritual death. Namatay yung dating tayo. Now, you are born again or remarried again. And spiritual, to the new spiritual union of not your natural life of the things of the world, but of eternal life. So yan pala yung mga mahal na kapatid, yung spiritual union na nais ng Panginoon na maranasan natin. That germ that was in you at the beginning found you. Yung binhi na nasa atin before the foundation of the world. Hallelujah. At the beginning found you. Yun po yung nakahanap sa atin. 2:23. Now, your old book is gone. So yung tao kasi, kagaya ng isang libro, your old book is gone with your old union. Now, your name in your has been transferred. Now you say, do you mean to tell me that my old book, God put it in the sea of His forgetfulness. You stand perfectly before God. So yan po yung pagtingin ng Diyos sa atin, mga mahal na kapatid. Tayo'y nakatayo na perpekto sa paningin ng Diyos. Tapos na. Pero nandito pa rin tayo sa process, pero iba kasi yung isang mananampalataya na mayroong isang bagay na tinitingnan sa harapan. Kagaya ng binanggit kanina ni Brother Wilson. Di ba? Mayroong inaasahan. 2:24. Now your name is now in the new book, not the book of life, but the Lamb's book of life. Amen. What the Lamb redeemed? Sino yung mga tinubos ng kordero? Not the old book of your natural union, but your new bride. Hallelujah. Your new life is in the Lamb's book of life. So, ang nakasulat lang dito, mga mahal na kapatid, ay
Yung nobya ng ating Panginoon, yung mga katinubos niya at yung mga ligtas. Your marriage certificate, hallelujah, where your true eternal seed from the beginning takes hold. Now you're not only forgiven, but you are justified. Glory, justified. Romans chapter 5 verse 1 said, therefore, being justified by faith. So, naintindihan na natin yung justified, ha? Mga mahal na kapatid, look up the word. The word don't mean forgiven. The word means justified. It don't mean you're forgiven. For instance, you heard, I got drunk and done some evil things and everything. Then you come around, say to me, you found out I didn't do them. Then you come around, kagaya nung binanggit natin kanina, say, Barbanam, I forgive you, forgive me. I didn't do it at the first place. See, now if I did do it, I'm guilty. But you could forgive me. And I wouldn't be guilty, but yet I'm not justified because I actually done it. So kung talagang ginawa mo yun, hindi ka justified. Pero iba kasi yung pagtingin ng Diyos sa pagtingin ng tao. Although guilty tayo, pero sa pagtingin ng Diyos, hindi natin ginawa yung mga bagay na yun. But the word justified, though you never done it, amen, it's not even regarded at all. How is it done? In God's book of the sea of forgetfulness, your old book in marriage is divorced and dead. Nawa, naintindihan natin. It's not even in the memories of God. Amen. Di ba? Wala sa memorya ng Diyos yung mga nagawa nating mali. Sa tapos ng plano ng Diyos. You are justified, therefore being justified, it was accused. You was accused, then you never done it. In the first place, the old union is in the sea of God's forgetfulness. You wasn't married to it to begin with. The bridegroom bore your shame. Kinuha ni Kristo. For you in your place, He took your place, for you were predestinated for Him to be in His bride before the foundation of the world. The Bible said so, you are predestinated seed. Amen. So you are predestinated seed. So patuloy tayo. How did you come to do this? You were deceived into it by your first marriage. To your adulterous parents, Eve. It's no fault of your own. So hindi daw natin kasalanan yun. By your natural birth, you come after Eve, who committed adultery. That's the reason you was born an adulteress. You are a sinner. Dahilan, minana lang natin to. To begin with, that's right. You was deceived into it. Ikaw ay nadaya doon. You had, it ain't your fault. Hindi natin ito kasalanan. You never did it because that little seed that was in you, yung binhi na nasa iyo, was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's Book of Life. So predestination kasi yung pinag-uusapan natin dito. Nawa ay naintindihan naman natin to para nakakasunod tayo. Like my little eagle story. All of you has heard it. A hen, old farmer, set a hen. So ito kasi yung kwento ni Barbanham na mayroong isang itlog ng agila na napunta doon sa kulungan o kaya doon sa pugad ng manok. So when the eagle was born, napisa na, it was the funniest looking chicken then these chickens ever seen. Little old eagle going along. And then he would go, clack, 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 clack. So, little eagle said, I don't know what the thing sounds like, but I'm following her anyhow. So, sinusunod niya yung mother hen, mga mahal na kapatid. And 2:33, and they went out in the barnyard and began to scratch in manure piles. And she, clack, clack, this is good, this is good. You join ours, and this is what? Parang ganito daw tayo, mga mahal na kapatid, nakagaya ng isang agila na napunta sa mga manok, na yung pagkain nila ay yung mga uod. Diba? Pero hindi naman talaga dapat yun yung nature mo. And paragraph 234, that little old eagle, he couldn't eat that stuff. Napipilitan lang siya. So iba kasi yung ginugusto mo yung isang bagay na natural sa'yo, kaysa napipilitan ka lang gawin yung isang bagay. Kaya nawa, yung paggawa ng mali, napipilitan lang tayo. Hindi talaga natin ginugusto. Didn't know what to do. And then she went out there
and she would get this or that, and that little eagle he just had to stomach it, but he didn't know how to do it. But he had seen all the chicken doing it, but there's something different. He didn't like that. Diba? Parang na-influensyahan lang tayo. Diba? Dahilan sa environment na meron tayo. Kaya kung yung environment ang dahilan kaya hindi tayo nakakalakad ayon sa katuwiran ng Diyos, wag tayo doon. Madaling salita, sabi ng prophet. 2:35, madali na. Hanggang 2:37 lang tayo. So one day, the mother knew that she had laid 2 eggs. So yung mother eagle. So she began to hunt for that one. For that other one. Flying around, searching like the great Holy Spirit. One day, he flew over the barnyard. That denomination. Diba? Napunta tayo sa mga denomination. Napunta tayo doon. She looked down there. Yung Holy Spirit as the mother eagle. There, and she seen her baby. She screamed. It was the voice of something that echoed from the inside of him. Diba? Nang mapakinggan natin yung tinig ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang salita, ito ay pumanting o kaya pumantig sa ating mga pagkataong loob na nagawa nating mag-response, mga mahal na kapatid. Oh, that sounds right. Oh, let a real predestinated born germ or seed, predestinated by God, hear the word of God, it's music to him. Amen. He knows it, that's truth. So alam niya na ito yung katotohanan. Di ba? 2:36, he started off that denominational stuff anyhow. Join us, come go with us. We got a social party, we got this, it didn't sound right. To that little fellow, she said, son, you don't belong in that group anyhow. You belong to me and you're mine. Yan yung nais ng Diyos. Ang ikaw ay tawagin sapagkat nasa mali kang lugar, kinakailangan makinig ka sa kanyang tinig na nandito ka. Nandito ka sa tamang lugar. Sa oras na ito, kung ito yung tamang lugar na tinatawag ka ng Diyos, although di man siguro akma na sumali ka sa amin, pero yan yung ibig sabihin ng prophet, kinakailangan mong sumama sa mga itinalaga ng Diyos. Dahilan kung ikaw ay nag-iisa, hindi ka makasama sa tinatawag ng Diyos na bride, then yung rapture hindi mo mararanasan, kapatid. Pero kung isa kang tinalaga, diba, gaano mang, sabihin pa natin, tanggi ka ng tanggi sa iyong sarili, pero dahilan yung binhi ng Diyos ay nasa iyo, diba, darating yung point na marirealize mo sa iyong sarili, kagaya ng prodigal son, babalik at babalik ka sa iyong ama. Amen. So you don't belong in that group anyhow. You belong to the Lord. And you are God's property, mga mahal na kapatid. Philippians chapter 3, huling mga talataan lang. Philippians chapter 3, verse 12 to 16. Philippians chapter 3, tapos na tayo mga mahal na kapatid, hanggang verse 16 lang. Sana meron tayo naintindihan at naunawaan. Okay, naalala ko na yung kanta. You have not done it in the first place, you're justified. So maganda po yung awit na yon, mga mahal na kapatid. At kagabi ko lang talagang totally na-appreciate yung awit na yon kasi naintindihan ko yung ibig sabihin ng justified. Not as though I had already attained, hindi sa ako'y nagtamo na, sa Tagalog na lang, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yung ikinabot naman sa akin ni Kristo. Ano yung ikinabot sa atin ni Kristo? Yung pagkakaroon ng glorification na karanasan. So yun yung nais na ipaabot sa atin, mga mahal na kapatid. Magkaroon ng maluwalhating kalalagayan. Next. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Totoo. Dapat isang bagay ang ginagawa ko. Ito yung dapat ginagawa natin. Bilang tayo ay justified na ng ating Panginoon. Ano yung kailangan natin gawin? Nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Tunguhin natin yung mga bagay na pinangako ng Diyos sa atin.
mga bagay na dapat nating maranasan, at yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin, kinakailangan na nating kalimutan. Kung yung kasalanan na nagawa mo dati ay umaalipin pa rin sa iyo, pagkatiwala mo sa Panginoon, hingi mo ng tawad, sampalatayanan mo ang kanyang salita, at mamuhay ka sa kapayapaan at sa kaligayahan ng ating Panginoon. Sapagkat kung paaalipin ka sa mga bagay na nakaraan, then hindi ka makakapagpatuloy sa mga bagay na hinaharap. Kung nagkamali tayo noon, hayaan na nandun na lang yun, mga mahal na kapatid. Kung sino mang kapatid nakagawa ng mali sa'yo, tapos na yun. Kailangan natin magpatuloy, kailangan natin magpatawad at limutin yung mga bagay na yun. Amen. Tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Verse 15, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, justified. Inaring sakdal, inaring ganap, perfect. Although we are in the process, mga mahal na kapatid, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, at kung sa ano may nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipapahayag naman ito ng Diyos sa inyo. Next verse, last verse. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Amen. So, medyo napakalalim kasi yan, mga mahal na kapatid. Pero nawa, maintindihan natin na yung sabing inabot na, yan yung bagay na tapos ng plano ng ating Panginoon. Tapos na tayong maging banal, pero nasa proseso pa rin tayo. Mga mahal na kapatid, kinakailangan natin magpatuloy, pero bago tayo magpatuloy, isettle muna natin kung justified na ba tayo o hindi, para habang tayo nasa sanctification period, tiyak tayo na tayo ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen. So, ang requirement sa justification, manampalataya ka. Ano yung sasampalatayanan mo? Kinakailangan mong tumawid sa Red Sea, representation ng baptism of the water. So, kung meron pa mang ilang mga requirements, mga mahal na kapatid, pwede tayong mag-sharing ilang mga bagay. O kaya, pagdating ni Kuya Ryan mamaya, dahilan ang inyong lingkod ay meron pa rin kahit pa paano, limitasyon pa rin. Iba yung naabot ng ating kapatid, Brother Ryan, iba yung naabot ko. Meron pa tayong mga hindi naabot. Kagaya ng ating binabasa, magpatuloy lang tayo, mga mahal na kapatid. Amen. So, magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Kung tayo justified, lumakad tayo bilang justified. Kung tayo sanctified, lumakad tayo bilang sanctified. Amen. So, I press toward the mark of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Ating palakpakan po ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magsitayo sa oras na ito. Ating pasalamatan ang ating Panginoon. Hallelujah. At napakainam ng yung awit sana na yun, justified, justified. Pero hindi pa naman natin na-practice yun. Hallelujah. So, i-search nyo na lang yun mamaya. Naintindihan nyo po ba yung ibig sabihin ng justification? Diba? If you are truly justified, wala nang kasalanan. In the eye of God, in the sight of God. Pero kung kagaya tayo ni Santiago, mga mahal na kapatid, na yung point of view, mga mahal na kapatid na nandoon, ay makikita pa rin natin talaga na mayroon pa rin tayong pagkakamali. Pero sa tapos ng plano ng Panginoon, we are sinless. Wala tayong kasalanan. Amen. O Diyos, salamat sa bagay na ito. Meron ka bang kanta, Barbili, na naisip? Wala? Ha? Okay. Kung wala, ay tayo po ay pasalamat sa Panginoon. Hallelujah, tayo po ay yumuko sa oras na ito. Saliwan mo na lang, Barbil.
Hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. O purihin ka aming Diyos na dakila. Lord, nagpapasalamat kami sa tanghaling ito. Lord, we are privileged. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat ito pala yung mensahe mo, Panginoon, sa justification. Hallelujah. Kagaya ng sinabi ng prophet, although nakagawa kami ng mali, ito pala ay tinitingnan mo sa amin na hindi po na kagaya ng nagawa namin, Lord. We have never done it, Panginoon. We never done it. Di po namin ito nagawa in the first place. Kaya Lord, salamat. Dahilan iba ang iyong pagtingin. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, kinakailangan namin mabuhay sa pananampalataya at hindi sa paningin. Live by faith and not by sight. Yan po yung nais, Panginoon, sa bawat isa amin. Kaya sa tanghaling ito, Panginoon, gayon na lamang po aming kasiyahan, kagalakan. Kung di man po namin ito naintindihan dati, ilang taon na kami. Ako, Panginoon, especially ay almost 10 years na naglilingkod. Pero malimit ko lang itong napapakinggan. Akala ko naintindihan ko na talaga, Lord. Although naintindihan ko, Panginoon, ang salita na ito. Kasi yung justification ay madali namang intindihin. Pero yung palawakin ito, Panginoon, at higit pa naming maintindihan, magkaroon ng higit pang malalim na pagkaunawa dito, ay ito po ang aming pinagpapasalamat sa araw na ito, Lord. Marahil yung iba na kung kapatid, Panginoon, na nandito ay kung alam na nila ito, Lord, salamat dahilan ikaw ang nagpapahayag nito sa bawat isa amin. Sa aking mga kapatid na bago pa lang sumampalataya sa iyo, Lord, although sila ay nabautismoan na sa tubig, kung nakita nila, Panginoon, na mayroong pang kinakailangan isettle, kung mayroong naungusap sa kanilang puso, Lord, kung merong mali, hayaan na tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Sapagkat yung hindi po namin masisettle, sapagkat tila baga ito ang foundation ng aming kaligtasan, Panginoon. Lord, isettle mo ito sa bawat isa, amen. Although, napakarami pang bagay ang pwede naming pag-aralan, pag-usapan, mga bagay na mayroong kinalaman sa justification, pero ito lamang, Panginoon, yung aming naabot sa araw na ito. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na palawakin pa ito. Pagbulayan pa ito, hindi lamang maintindihan, kundi maranasan mismo sa aming buhay. Sa aming mga tahanan, Panginoon, ay nawa, aralin namin ang bagay na ito. Tulungan mo nawa ang bawat isa amin, Panginoon, na higit pa na makalakad at makapagbigay ng kaluguran at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Kaya, Panginoon, sa tanghaling ito, aking pong pinagkakatiwala sa iyo, aking mga kapatid na nasa kampo, mga kapatid na mayroong mga pinagdaraanan, mga kapatid na tila baga struggle sa pananampalataya, mayroong nalalamig, mayroong di alam kung anong gagawin. Ikaw ang magbigay ng wisdom, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng strength, ikaw ang magbigay ng joy, ng kagalakan sa kanilang mga puso. Nanawa, Panginoon, ang paglilingkod na ito ay hindi nakakapagod. Dahilan kung ang pagtingin namin ay kagaya lamang ng pagtingin ng tao, tunay, Panginoon, na nakakapagod ang bagay na ito. Pero kung ang pagtingin mo, ang magiging pagtingin namin, Lord, anumang pagod, ito ay salaman lamang. Pero ang kasiyahan, kahit pagod, Panginoon, ay hindi mawawala sa aming mga puso. Panginoon, anumang pong kinakailangan namin, na buhay paglilingkod na ito, alam namin na ikaw ang nagre-restore, ikaw ang nagpo-provide, ikaw ang tumutulong sa amin. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa buhay na ito. Ikaw po ang aming pinapasalamatan, patuloy ka naming sinasampalatayan. Iningatan mo aking mga kapatid, sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, pag-ima ng aming mga kapatid, Brother Ryan, sa kanilang pag-uwi, mamaya, ingatan mo sila, Panginoon, gabayan mo sila, kung paano mo sila iningatan papunta sa dakong iyon, gayon mo din sila ingatan pauwi sa dakong ito, gayon din ang aking mga kapatid. Purihin ka, Panginoon, may balik lamang sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasalamat, hiling namin ito, dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Ating palakpakan ating Panginoon.